Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Pag-usapan po natin, yan po, si Mr. Suabe. Medyo matagal-tagal natin hindi nakita si Senator Robin Padilla. Kasi ito, nag-ingay ito nung panahon pa, itong si Pastor Kibuloy ay sinasabi nila na inuusig daw ng gobyerno. So, nung mga panahon na pinapatawag si Kibuloy diyan sa Senado, talaga namang itong si Robin Padilla ang number one na humaharang na paatinin si Kibuloy diyan sa Senado. Pero nung ito na lumabas na yung warrant of arrest ng Senado, ng Kongreso, at itong huli, warrant of arrest ng mga korte, tumahimik na itong si Robin Padilla. At ito yung kanyang pagbabalik mga kababayan at meron pa siyang pa-press con. So siya po ay natanong sa iba't ibang issue na kinakaharap ng ating bansa. Etong si Senator Robin Padilla ay natanong tungkol sa huling insidente dyan sa West Philippine Sea involving Philippine and Chinese Coast Guard vessels. Ito daw kasing Chinese Coast Guard reportedly minomonitor at sinusundan etong the National Mapping and Resource Information Authority vessel, itong BRB Hydrographer Ventura at itong Philippine Coast Guard Escort na BRP Gabriela Silang nung sila ay papunta sa Baho de Masinloc, Scarborough Shoal. Ang nangyari dyan mga kababayan, hinarang ng Chinese Coast Guard itong BRP Gabriela Silang. Ang gagawin lang naman itong barkong ito ay mag-research dyan po sa Masinloc, sa Baho de Masinloc, Scarborough Shoal. At ang nangyari dito, nagkaroon ng standstill. Hindi po nakagalaw itong ating barko ng halos 8 oras. Tapos ito yung sagot ni Senator Robin Padilla. Sabi niya, lagi kong sinasabi, o lalo sa BRP Sierra Madre, kapag nagkakaroon ng pagpapadala ng supply, binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, bakit hindi tayo mambomba din ng tubig? Sabi ni Robin Padilla, bakit hinahayaan natin na tayo kanyunin ng tubig? Bakit hindi rin daw tayo gumante at kanyunin natin ng tubig etong Chinese Coast Guard? So, yan yung banat ni Robin. Hindi ko alam kung ito ay pabida-bida o talagang nagpapa-impress. Pero alam mo, ito yung sinasabi ni Robin Padilla. Ibang-iba ito doon sa sinasabi ni Duterte na talaga namang idol ni Robin Padilla. Kasi kay Duterte, ayaw niyang gumawa ng mga ganong mga hakbangin na ma-offend ang China. Diba? Sinabi niya nga doon sa kanyang sa kanyang press conference diyan sa Davao, sabi niya nung sinabihan niya yung China na siya ay maghuhukay ng langis diyan sa kalagitnaan ng karagatan na sakop naman ng Pilipinas, sinabihan siya ni Xi Jinping mismo harap-harapan, sabi, wag mong gagawin yan. Kasi magkaibigan tayo, baka masira pagkakaibigan natin. Kaya sabi ni Duterte, sige po. Yun lang, at hindi na natuloy yung usapan tungkol doon, hindi na inulit ni Duterte. Kasi nga, napansin niya na para bang trouble yung ganong klaseng pag-uusap, kaya hindi niya na tinuloy. Tapos ngayon, ito si Robin Padilla, nagsasuggest na kapag binomba raw tayo ng Chinese Coast Guard vessel ng tubig, ang gawin daw natin, bombahin din natin ng tubig. So, taliwas. Magkaiba sila ng gusto ni Duterte. Gusto ni Duterte katahimikan, walang gulo. Ito si Padilla, gusto ata ng gulo. Hindi natin alam kung seryoso ba ito sa sinasabi niya. Kasi alam niyo, sa totoo lang, dapat mag-usap-usap kayo Iba-iba sinasabi ninyo Iba gusto ng isa, iba gusto ng isa. Parang si lang to si Roque, saka si Panelo. Magkakaiba ng gusto.
Kaya itong si Duterte naguguluhan sa inyo eh. Ano ba talaga? Ah, naguguluhan na itong inyong idol. Matanda na nga eh. Pinagugulo niya pa isip. Oh, sabi niya, bakit tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Bakit wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang tayo? Sabi ni Senator. Parang sinisi pa niya itong Philippine Coast Guard. Parang pinapagalitan pa niya. Ba't hindi kayo gumanti? May pambomba naman kayo, ba't hindi kayo gumaganti? Parang pinalalabas pa ni Robin Padilla, mali itong Philippine Coast Guard. Ewan ko, ano to, kung papabibo lang ba to? Papasikat lang ba ito? Hindi natin alam. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, hindi nila pwedeng gawin yon. Sabi rito, the Philippine Coast Guard earlier thumbed down, ayan, ginanyan na nila, the use of water cannon tactic against China. Unlike the Chinese Coast Guard, we're not going to use that, yung water cannon to drive away the China Coast Guard vessels. Sabi ito ni Philippine Coast Guard spokesperson for WPS, Commodore J. Tariela. We intend to use that in firefighting whenever there is a maritime accident at sea. Ang sabi niya, hindi ko sasayangin yung tubig ko para dun sa mga Chinese vessel kasi mas importante yun, gagamitin namin yung tubig na yan para kung merong sunog o ibang mga insidente o accident dyan sa karagatan, yun doon namin gagamitin yung tubig. Pero sabi naman ni Padilla, ito naman daw ginagawa ng China, matagal na raw kasi naranasan daw niya yan. Nung sila saan ba sila pumunta? Basta isang instance na sila nga daw ay hinarang. Pero sabi niya, hindi niya inalaw na sila ay maharang netong mga incheck. Kaya sabi niya, kung yung mga ganyang pagharang sa inyo, huwag kayong pumayag, pwede kayong umiwas at nagawa ko yan. Di ikaw na. So, lumalabas, ikaw ang magaling. Magaling daw siya kasi nagawa naman daw niya umiwas eh. Kaya di gayahin niyo ako, umiwas din kayo. So, sabi naman ni Padilla, para maiwasan din naman ng gulo, kailangan mag-prevail yung cooler heads. Daanin na lang itong usapin na ito sa diplomasya. Ayon yung sabi ni Senator Robin Padilla. Ito, pakinggan natin yung sinabi niya dyan sa Senado. Sino po ba mauna? Opo. Sir, hello. Wala po. Ayan, check. Ayan. Sir, Mav po from GMA. Sir, hingi lang po kami ng reacts kasi kahapon po, hinarang ng China Coast Guard vessel yung isang research vessel ng Pilipinas. Tapos medyo malapit na po kasi siya sa coast ng Pangasinan. Sabi po nila, doon daw kasi nagtatapos yung 9 dash line ng China. Kaya ganun kalapit. 35 nautical miles na lang po sa baybayin natin. Sorry ma'am, hindi ko masyado madinig. Opo, hinarang po yung research vessel ng Pilipinas. Ano po to? BIFAD? Ano po? Namria, BIFAR? Namria po. Namria. Okay. Yung nagsusukat nung baseline. Yes, sir. Kaya lang, sir, 35 nautical miles na lang po galing sa baybay ng Pangasinan. So, Ilan? 35. So, sobrang lapit na po niya, sir. And doon daw po kasi nagtatapos yung 9 dash line ng China. So, medyo palapit na po sila ng palapit yung mga hinaharang. Your reaction lang, sir. Well, kasi kung wala pa naman sila sa sovereignty natin, meron pang freedom of navigation yan. Pwede pa talaga silang dumaan doon. Ang tanong lang doon, ano bang ginagawa nila doon? Hinarang nila yung ating research vessel. Yes, sir. Malabo yun, Anong ginawa nung ating research vessel? Nagpaharang ba siya? Sir, parang 8 hours sila na standstill doon. Hindi pa po malinaw kung bakit sila hindi gumagalaw. 8 hours. And then, eventually po, tumuloy na sa Bajo de Masinloc yung research vessel. Tapos binuntutan pa rin po sila ng China Coast Guard. Ganun naman kasi kahit nung ako din nagpunta doon, noong 2020 yata ako nandun, o 2021. Ganun talaga yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard tsaka yung Chinese militia. So talagang matagal lang nambubuli etong China. Talagang haharang sila sa iyo.
Pero kami, hindi kami nagpaharang. Kami ay, ating to, ba't kami haharangin nyo kami dito? Kaya tumuloy-tuloy lang kami hanggang sa nakarating kami dun sa pupuntahan namin. Dapat ganun lang ang maging, ano natin, maging, huwag tayo magpapaharang. Ating Ayun, no? Atapang tao. O ganun daw. Sabi ni Senator Robin Padilla, huwag tayong magpapaharang. Diretso lang, dire-diretso yun lang. yun. Ang kailangan lang dito talaga, at ang ipinakikiusap ko din lagi sa ating mga kababayan, itong bagay na ito, hindi naman po ako nagbabago ng posisyon, ano? Kasi yun pa rin ang posisyon ko. Kung ano yung sinabi ko sa hearing, yun pa rin ang posisyon ko ngayon. Ito, malinaw na pag sinabi natin na paglagpas ng 12 nautical miles, yun ay tinatawag nating economic zone natin. So, sovereign rights. Okay? Kailangan malinaw po ito lagi, mga mahal kong kababayan. Pagka sinabi pong sovereign rights, uulitin ko lang po kung ano yung sinabi ko sa hearing. Okay? Pag sinabing sovereign rights, may karapatan po tayo doon sa mga nasa ilalim ng tubig na yon. Pwedeng isda, pwedeng gas, pwedeng oil. Economic zone natin yon. Exclusive economic zone. Pero hindi po yun sovereignty. Hindi pa po tayo ini-invade. Wala po yun na tayo ay sinasakop na. Kasi wala pa naman po sila doon sa 12 nautical miles. Ngayon, kapag ganyan po ang sinasabi natin na sovereign rights, economic zone, ibig sabihin, open tayo for business. Kasi economic nga yan, economic zone. Pwede tayong magkaroon ng kalakal dyan. Kaya't anuman ang nagaganap dyan, una, hindi naman tayo pwedeng magpaapi dyan. Lagi kong sinasabi, lalong-lalo na dyan sa BRP Sierra Madre, kapag nagkakaroon ng pagdadala ng supply, binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang, tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo? Itong mga bagay na ganito, kailangan ng mga malalamig ang ulo dito. Hindi po pwede ito na sumasabay tayo sa kaguluhan sa buong daigdig. Na nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East, nagkakaroon ng kaguluhan sa East Europe, tayo din gusto natin dito may gulo din tayo. Hindi naman po kailangan mangyari yon. Sapagkat sa ngayon, easy yan, ibig sabihin, yan ay economic area yan, pwede tayong magnegosyo dyan, magtulungan tayo dyan, ilan ang kapitbahay natin dyan, ilan ang may claim dyan, ilan ang bansa na nagsasabing pagmamay-ari nila yan, ba't hindi tayo magkaroon ng pag-uusap at umpisahan natin magnegosyo dyan, mag-business dyan. Huwag tayo sana, huwag ito lumaki, huwag ito pag-umpisahan ng, pagka nanood kayo ng international news, 3 lagi ang lugar na pwedeng pag-umpisahan daw ng gera. Sasabihin dyan, Middle East, Europe, at kasama na tayo, Pilipinas. Ang pakiusap ko lang po, mga mahal kong kababayan, anuman ang hinaharap natin, kailangan po tayong maging handa. At kailangan nasa likod tayo ng gobyerno. Kasi yung mga sinasabi namin dito, opinion lang namin ito. Pero sa kaduluhan nito, kung ano ang posisyon ng gobyerno, yun ang posisyon. Siyempre, susuporta tayo sa gobyerno. Kung ano ang sinasabi ng ating Pangulo, yun ang gagawin natin. Alam nga naman magkontrahan pa tayo sa oras na to. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, mula nung hearing hanggang ngayon, isa lang ang posisyon ko. Diplomasya. Daanin natin ito sa usapin ng diplomasya. Dahil ako, naniniwala ako, magkakapitbahay tayo. Kailangan ayusin natin yung kapitbahay natin. Ayusin din tayo nung kapitbahay natin.
Maayos natin ito kung tayo ay babalik sa usapan. Kaya yung mga ganyan na pagharang-harang sa inyo, mga kababayan, huwag kayong pumayag. Pwede naman kayong umiwas. At nagawa ko yan. Hindi ito kwentong kutsero na sasabihin ko sa inyo, ito gawin ninyo. Hindi po. Ginawa ko yan. Ako mismo nagpunta dyan. Ako mismo nakipaghabulan dyan sa mga Coast Guard ng China, sa mga milisa ng China. Kami mismo hinarang. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Hindi rin kami nagpabomba ng tubig. Talagang magaling lang yung kapitan namin. Kaya ang gusto ko lang, huwag tayo magpaapi sa oras na ito at huwag din tayo mang-api. Yun lang, ma'am. Opo. Alright. Galing ng speech. Well, sana kung sinasabi niya, sabihin niya dun kay Duterte. Kasi iba pananaw ni Duterte, yung kanyang idol magkaiba sila ng pananaw Di ba? Sabi ni Robin Padilla, wag tayong magpapaapi. Pag binomba tayo ng tubig, bombahin din natin ang tubig. Kapag hinarangan tayo, iwas tayo. Ibang-iba doon sa pananaw ni Duterte. Sabi ni Duterte, iwas tayo sa gulo. Status quo. Wala tayong gagawin. Di ba? Kumbaga, sundin natin yung gusto ng China. Parang gano'n ang gusto mangyari ni Duterte. Di ba? So medyo iba yung sinasabi ni Robin Padilla. Kaya mag-usap-usap nga kayo. Ano ba talaga stand ng mga Duterte supporters? Ano ba stand ng DDS? Para hindi kayo nagkakagulo. Pagdating ng araw, mag-away-away din kayo katulad ni Panelo sa ni Roque na hindi magkaintindihan. Ayan ang suggestion ni Robin Padilla dito sa Philippine Coast Guard. Bombahin nyo rin daw yung mga Chinese vessels kapag binomba tayo. Sabi naman daw ng Philippine Coast Guard, hindi nila gagamitin yon. Mas gusto nila na gamitin yung tubig na yan for emergency purposes at hindi nila sasayangin dito sa mga walang iyang incheck na mga ito na walang ginawa kundi bulihin, kundi harangin, takutin itong ating mga kababayan na nandyan po sa karagatan ng West Philippine Sea. Tabi lang pagtatapos, doon sa sinabi ni Robin Padilla, doon sa huli niyang sinabi, ako sangayon ako doon na dapat daanin lahat sa diplomasya. Cooler heads should prevail. Alright, para walang gulo. Alright, so yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.